Kasarapan ng tulog, pumapatak ng bahagya ang ulan. Hindi ako ginising ng lamig. Ginising ako ng mga tahol ng mga aso. Ang nangyayari. Mag-aalas 2 na madaling araw to. Madilim na sa video. Pero sa aktual, inaaaninag ko ang kalsada at ang mga aso. Paikot sila. Tinatahulan nila. Pero wala naman akong nakikita. Hanggang yung mga aso ay tumatakbo. Na tila parang mayroong hinahabol pero wala naman. And welcome back to another Van Life episode. Dito pa rin tayo sa Solano, Nueva Vizcaya. Aba, pangatlong araw mo na to, Boy P. Wala ka bang balak umuwi? Ba't nga ba ako uuwi? Masaya ako dito. Ikaw ba pag masaya ka? O masaya ka sa isang lugar o masaya ka sa isang tao? Aalisan mo? Payapang barangay? Tapos mayroong malawak na farm ng kamaisan. Tapos sa unahan may sumisilip na kailugan. Uuwian ko to? Siyempre hindi. Pagkagising ay nilinis ako muna ang ating camper van na si Watot. Tulong-tulong din sa mga gawaing bahay. Bakit yun, no? Kapag nagbubuhat tayo ng tubig o nag-iigib, laging nakaganon yung isang kamay natin. Para may balanse. Ano ba? Required ba yun? Counterweight ang tawag dun. Bala ko ngayong araw na to ay mag-ikot-ikot para maganap ng ilog na maliliguan. Pero bago yon, ako muna ang nagpresenta magluto ng agahan ng pamilya Peralta na aking tinuluyan dito sa Solano. Bango. Naayon sa mapa kanina, nung nagpapalipad ako ng drone, siguro mga mahigit 10 kilometers may nakikita akong sobrang lawak na kailugan. Pero kahit sa malayo, alam kong hindi ganun kalinis yung tubig dahil nga siguro umuulan-ulan. Pero gusto kong puntahan para maligo kasi pangalawang araw ko nang hindi naliligo. Dahil nga alamig dito. Pero pag natutulog ako kalahati ng katawan ko naglilinis ako. Tsaka pansin ko, kapag nasa malamig kang lugar, hindi nangangasim yung kilikili mo, hindi pinagpapawisan yung mga singit mo. Pero kapag ikaw ay nasa mainit na lugar, expect mo yan. Pero dito hindi. Wala ang bango pwede mong tulugan So far nag-enjoy talaga ako dito ngayon. Na-enjoy ko yung biyaheng ganito, chill, mag-isa. Kung hindi lang magpapasko, itutuloy-tuloy ko to. Pero itutuloy ko yung adventures na ganito na solo, na random. Siguro after Christmas or after New Year na, para wala tayong inaabangan ng mga kaganapan na syempre about pamilya. Pasko bagong taon Hindi po pwedeng hindi tayo magpasko at magbagong taon na hindi natin kasama yung mahal natin sa buhay. Lalo na kay Hana. Ayokong lumipas yung mga ganong klaseng passion ba, holidays na hindi ko siya kasama. Kaya kailangan kong umuwi. Kaya lulubos-lubusin ko na to hanggat nandito ako. Mag-iikot-ikot tayo. Teka lang, parang naliligaw-ligaw na yata ako Ito mahirap sa walang cellphone. Tinatopak ko yung cellphone. Sana mamaya hindi topakin ulit yung yung aking cellphone kasi nakapagpalipad naman ako. Nagkaroon ako ng chance paliparin. Hindi tinopak yung phone. Pero sana mamaya kung maganda yung lugar, sana makapagpalipad ako ng hindi nagba-blackout yung screen ng aking cellphone. Sana meron mapagkapihan dito. Kahit na lang, 3-in-1 na lang or Nescafe stick na black. Pwede na yun. Well, ito na yung chance para mag-explain ako.
Nagbabasa rin naman ako ng comment section. Hindi porkat nag-iisa ako, malungkot ako. At hindi porket ma-emotional ako na tao, palagi ako malungkot. Expressive lang ako na tao. Dati hindi ako ganito. Naging ganito lang ako nung naging tatay na ako. Meron akong sticker dito. Halika. Bigyan ko kayo. O siya, bibigyan ko na kayo ng madami ha. Bigyan nyo ng mga Ayan. Sama na. Anong lugar na to mga bro? Kalyat, boss. Kalyat. May ilog dito? Opo, boss. Doon ang paddle, boss. Malapit na ba yon? Malapit lang, boss. O sige, ano bang mayroon dito at bakit may mga nagbabasketball na mga nakaduster dito? Pambabae? Pangkwan lang. Christmas. Christmas katuwaan. Pandol? Bandol? Padol. Ay, meron sir. Yung referee, iniwan yung laro. Ayan sir. Thank you, sir. Ikaw referee? Bakit mga nakaduster yung mga ano? Para sa ano lang sa ano nila. Para maiba daw. Para may iba lang? Shout out! Ito, marami. Bumaba ka na, bumaba! Okay, makikipark muna tayo dito. Babayin ko na. Bigyan natin sila ng maraming sticker dito ni Boy P. Ang dami ko pang sticker dito eh. Isa to sa mga gustong-gusto kong pangyayari kapag bumabiyahe ako ng mag-isa. Yung nakikipag-immerse ako sa iba't ibang klaseng tao. Thank you. Naglalaro kayo! Gustong-gusto ko yung meron palagi akong bagong nakikilala. Gusto ko dumadami yung kaibigan. Hindi man sigurado kung magkikita kami ulit, at least nag-cruise sa mga landas namin. Oy, nakaano ba? Ba't kini? Sorry. Ito po, sticker ko po. Shoutout, sir. Ito, ayan. Boy, first time po. Ayan. Yun, thank you po. Oh, sige po. Thank you. Sige. Thank you ah. Sige. Ayun, galingan nyo na. Ituloy nyo na yung mga laro mo. Bagay na bagay sa'yo ah. Thank you daw. Bagay din sa'yo yun ah. Natigil yung laro nang dahil sa akin. Candy? Wala po candy. Sige po. Barangay Padol. Yung ilog daw is andyan na daw sa unahan. Diretso na tayo. Nahinto yung laro nang dahil sa akin. Good vibes ah. Patalastas lang daw. Sorry guys. Ay, ito. Anong tawag sa ilog na to? Tuloy po kayo sa Paddle Dam Resort. Okay, Paddle Dam Resort ang tawag sa lugar na ito. Madalas ako napupunta ng mga dam ngayon ah. Okay. Paddle Bridge Resort ang tawag. Kasi nga, kailugan sa ilalim ng bakal na tulay. Sasakyan 50 pesos. Pero bakit walang nagbabantay? Baba tayo. Solid ah. Tsaka hindi ganun ka dumi yung tubig. Hindi kumpara doon sa mga kailugan kanina dinadaanan ko. Yung nasisilip ko kanina sa drone, malamang iba to. We're the last people standing, still dancing when the lights come on. The music is fading, but this is our favorite part. I used to feel like an outcast. Lulublob lang tayo para masabi na natin nakaligo na tayo. Ang lamig. Ang lamig! Hindi ko kaya. Wait a minute. I've been a stranger to this feeling, never felt so high. Won't even care if you and I come crashing down tonight. I'll let Pakalain mo nakalabas na tayo ng Solano. Nasa kabilang bayan na pala tayo ng Quezon. you blue again tomorrow, that's alright. 'Cause I'm so damn happy now. Ang gandaan ngayon, kakarampot lang ang mga taong andito ngayon.
Dahil nga siguro yung mga tao is busy naman sa labas. Kasi nga, Christmas rush, busy mamili ng kung ano-anong pwedeng ihanda, regalo sa Pasko. Kaya medyo slight na nasa ulo natin itong lugar na to. At dito sa kaliwa ko, nakikita nyo ngayon sa drone, na isang kalsada na bagong gawa, mismong tabi ng kabundukan, na ayaw ko nang subukan akitin, kahit alam kong kakayanin ni Watod. Kita naman sa drone eh. Sigurado pag inakit nyo to, makikita nyo yung kahabaan ng kailugan na to ng Padol. In fairness, after 2 days, pag titiis sa sobrang lamig ng panahon ng Nueva Vizcaya, nandito na tayo ngayon sa bayan ng Quezon. Pero nagulat lang ako na nasa Quezon pala ako. Hindi Quezon Province, Aurora ha. Barangay, bayan ng Quezon ng Nueva Vizcaya. Up north, kanan ng mapa ng Pilipinas, ng Luzon. I've been a stranger to this feeling, never felt so high. Won't even care if you and I come crashing down tonight. I'll let it hit me. It feels different whenever you're around. If I'm blue again tomorrow, that's alright. 'Cause I'm so damn happy now. Kinagabihan ay nag-full setup na ako ng aking camper van na si Watod. Sukli ng kabutihan ng pamilya Peralta sa akin ay ipapa-experience ko sa mga anak nila ang matulog sa loob ng camper van. 11:20. Nilipat ko yung camper van mula dito sa kinakalaging kagabi. Actually nakakabanding ko na sila maghapon. Next nito is Ifugao na, mga Banawe. Yung Banawe Rice Terraces andito na sa siguro mga 2 oras na lang. Banawe na. Ayoko lang tumuloy doon at hindi ko rin sure kung gaano kataas yung mga akyatin doon. Mahirap na mapasubo since na ito na nga nasa malamig na tayo ng lugar at na-hit ko naman na yung goal ko na mapunta sa malamig na lugar at makapagpahinga. Pinayagan tayong mag-park na sa tapat ng bahay na mismo at nagbuklat na ako ng roof tent ko, yung pati yung mga side awning, at nagkaroon din naman kami ng banding ng mga anak nila. Actually mga nakakasama ko dito nakakabanding, may mga supervision naman yun ng mga magulang nila. Ayaw lang sumama ng mga magulang nila sa video, pero lahat naman yan dito may mga guidance naman at maraming salamat sa mainit ng pagtanggap nila sa akin kahit na yung harapan ng bahay nila is in-invade ko para itayo yung i-set up yung camper van ko. Natakpan na nga yung bahay nila pero okay lang din naman sa kanila, mabait. Sabi ko nga sa kanila babalik po ako dito kapag nakauwi na ako soon. Gusto kong ikutin yung lugar gusto kong enjoyin yung lugar na to ng Solano. Napakadaming magagandang mga lugar na pwedeng pasyalan, pwedeng kainan, ikutan, dami. Babawi ako dito pagbalik, makapagpalipad ng drone. Isa yan sa mga regrets ko na hindi ako makapagpalipad ng drone dahil sira nga yung phone ko. Actually dead yung cellphone ko ngayon, hindi na siya gumagana. Suntok sa buwan ang setup ko ngayon dahil matutulog ako dito sa tent ng umaambon at napakalamig na ng klima ngayon. So mga kumot naman tayo dyan, doble-dobleng kumot, naka-hoodie tayo dito. Maraming salamat Golden North. Ako'y magpapahinga na at umuulan na. Nasa paanan tayo ng Banawe. Tsaka hindi tayo natatakot kasi wala namang gagalaw sa atin dito kasi yung mga kakatabi naman yung mga bahay. Ang worry ko lang dito yung sobrang lamig na klima, lalo na mamayang madaling araw. Kasi yung experience ko nung unang gabi dun sa may gutter raw natulog, dun siya nakapark, yung lamig parang binubuhusan ng tubig na puro yelo. Ganun yung lamig talaga. So hindi ko alam mamaya kung paano, pero diyan na lang natin kahit malamig.
Sarap kayo, malamig. Mamaya kapag medyo nanungurot na talaga ng kalamnan ko yung lamig, sasara ko na lang siguro or isara ko na siguro ngayon pa lang. Pero si promise, hindi biro yung lamig dito. Maraming salamat SR Performance. Buti na lang yung roof tent natin hindi lang basta tent, kundi maraming options. Lamig, anti-hangin, anti-insekto, kompleto yan. Hindi naman siguro papasukin ng ulan dito. Wait lang, gusto ko rin makita ninyo yung ano ko, yung view ko. So yan, kalsada yan dyan. Tapos may mga kabahayan naman dito. May mga kabahayan dyan, kalsada rin dito sa baba ko. So literal na nasa tabing kalsada tayo ng setup ng tent. Bukas na makikita niyo kung anong itsura nitong pinagbuklatan ko ng camping setup natin. Alam ko manginginig ako mamaya ng madaling araw sa sobrang lamig dito, pero enjoy na lang natin. Yung dalawang bata sa loob ng camper van natulog, ako sa roof tent. Medyo natatakot sila kasi first time nilang matulog sa loob ng camper van. Pero wala naman ka kung dapat alalahanin. Nasa tapat kayo ng bahay nyo. Asya, good night na sa inyong lahat. Kita tayo bukas. Meg. Kasarapan ng tulog, pumapatak ng bahagya ang ulan. Hindi ako ginising ng lamig. Ginising ako ng mga tahol ng mga aso. Ang nangyayari? Mag-aalas 2 na madaling araw to. Madilim na sa video. Pero sa aktual, inaaaninag ko ang kalsada at ang mga aso. Hindi naman ako masyadong naniniwala sa ganito. Pero based sa mga experience ng mga kaibigan ko at mga kwento ng mga ibang kasama kong campers, normal lang sa kanila ang maka-experience na ganito. Nawiwirduhan lang ako. Yung mga aso merong tinatahulan, paikot sila. Tinatahulan nila, pero wala naman akong nakikita. Hanggang yung mga aso ay tumatakbo, na tila parang merong hinahabol, pero wala naman. Hindi naman ako natatakot. Nagawa ko pa nga magbiro. Inaantay ko lang may tumayong white lady dito sa area na to. Joke lang. Natakot sa sarili ko eh. Asya, sige na. Good night na ulit. Di ba umakyat? Napakalamig. Morning po. Ito ang pinaka-the best na spot na tinulugan ko sa tabing kalsada. Malamig. Morning. Sa tulog. Nag-enjoy ka sa camper van? Ay, nasa yung isa. Naiwan pala sa taas. Ganun kalamig. Sarap dito. Grabe. Ngayong araw ay kailangan ko nang bumalik ng Bulacan para makasama ko ang aking pamilya sa Noche Buena. Bagamat labag man sa kalooban kong iwan ang lugar, kailangan kong gawin ang first priority ko palagi. Ang pamilya. Pero meron din tayong iniwan na bagong pamilya dito sa Nueva Vizcaya. Pansamantala kong iiwan ang Solano, Nueva Vizcaya. Pero tignan natin. Kung pagkatapos ng Pasko, ay kung babalik pa ba ako dito
o itutuloy ko na sa ibang lugar ang biyahe na to. Magkita tayo sa next episode. Ayun oh. Grabe. Grabe yung hamog na yan.